weeks na to sa destabilization. You're being a former PNP chief, marami pa rin kayong contact hanggang ngayon sa mga police, both active and retired. May nababalitaan ba kayo na active na destabilization efforts ngayon? Wala akong information. Yung sinasabi ni Senator Trillanes, wala akong similar information na ganon. Okay. At saka walang anong issue, wala akong makitang issue para magkaroon ng destabilization o yung tinatawag na, alam mo, hindi naman yan araw-araw o taon-taon pwede mangyari, di ba? Dalawang beses nga lang nangyari yan, 1986 at saka 2001. Yes. Okay, Senator, I'd just like to go back to that document that went around. Is there such an SOP for intelligence agents to fill up a form before they do a surveillance? Yun lang po. Hindi, kailangan ipagpaalam mo, magla-log out ka eh. Kung lalabas ka, magla-log out ka sa logbook. At sasabihin mo, meron kang pinapalo, pinupursu na intelligence report. Okay. Dapat merong ganon. Kung wala, authorize yung kanyang lakad. Okay. Senator, you mentioned the word. Hinarang daw ni Paquito Ochoa, who was the executive secretary at the time. Is that also possible? Nangyayari din ba yon na pwedeng pigilan ng Malacanang at actually pwedeng ipadukot ng Malacanang kung ano man yung dokumento? Is that possible? I don't think so. Kasi nga sabi ko nga, maski nawawala yung dokumento, merong tracer pa rin yan eh. Kasi may logbook eh. Hindi mo pwedeng burahin yung logbook kasi lalabas doon, merong bakante o merong tawag dito na blacken na portion. Maging questionable yun. Okay, Senator, you mentioned a while ago na those behind, yung mga si Mawane at saka si Rosebud, those behind them were supposedly malapit sa administrasyon dati, yung dating administration. In this case, with this PIDEA leaks of involving Morales, where do you trace this effort now? Kasi ibang administrasyon na ngayon, marami ng administrations ang nakaraan. So where do you think this is coming from? Well, mag-stick tayo sa facts, ano? Kay Morales galing yan, may character nga ito si Morales at meron siyang reputasyon na talagang sumasakay sa mga issue. At kung sino man yung nakikinabang doon sa kanyang ginagawa, hindi natin alam yun. Okay. Nandun lang tayo within the realm of the speculation, hindi tayo lalabas doon. Pero ang fact dito, si Morales ang nagawa ng sinasabi niyang report na lumalabas, hindi naman niya sinabit. At ngayon, nilabas niya, obviously sa kanya nanggaling, siya naglabas. So, lumaki yung istorya. Okay, so for the record, Senator, you find Morales to be an unreliable source? Very unreliable. Kasi ako nga, personal experience eh. Napatunayan naman na talagang puro fabrication yung inakusa sa akin. Napatunayan mismo si General Corpus, delayed General Corpus na siyang parang central figure doon sa mga kumalap na balitang meron akong 700 million between myself and Erap, President Erap, meron daw $728 million kami na naka-exhaust all over the world, ano? Patunayan, nung lumabas yung mga account numbers na pinalabas ni Bawanay, ako pa nga yung sumulat sa regional director ng Citibank kasi merong Citibank na nabanggit doon na nakabay sa Hong Kong. Kasi nagduda na rin ako noon, nag-alala ako, baka mamaya meron nagdeposito ng pera sa kunwari pangalan ko at sila rin naman ang pwedeng mag-withdraw para lang may pakita na meron ako talagang bank deposit. At ako na mismo nagkusa, dahil naging curious din ako, sumulat ako sa regional director ng Citibank based in Hong Kong. At sagot sa akin, nag-reply sa akin, official document din, na sinabing yung pattern, yung code na sinusunod, hindi pattern ng bank deposits, kundi credit card. So doon pa lang, alam ko na talagang naggawa-gawaan ng mga numero si Ador Mawanay. Na eventually, napatunayan nga kasi aside from yung retraction niya, through his lawyer, si Tony Raymond Fortun, kasi siya nag-communicate sa akin, na gusto rin makipag-ugnayan ni Mawanay sa akin dahil gagawa ng retraction. Sabi ko, hindi ako na kailangan makipagkita sa kanya. Bigyan niya lang ako ng si Atty. Fortun, bigyan na lang ako ng kopya ng retraction, yung affidavit. Pagkatapos sunod-sunod yun nga, General Corpus, tapos si Jaime sa kanyang libro, sinabi niya rin na naisahan siya. Si Morales doon siya nakikorus eh. So ano ngayon ang conclusion ko kay Morales?
copy and paste passion yung kanyang ginawa eh. Kung ano yung akusasyon ginawa ni Mawana at saka ni Rosbad, copy-paste niya lang eh. At yun ang inilabas niya sa media. So, anong klaseng tao to? Sa ngayon, lalabas ng ganyan, alam ko yung reputasyon niya, at kaya nga lang ako nag-tweet ng gano'n, kasi nga, ang pinagugutan ko, yung na-experience ko sa kanya nung araw. Wala, nothing to do with President Marcos, nothing to do with whoever would be behind him, ano? Sa pagkakagawa nitong kanya sinasabing Pidea leak, no? Yung dokumentong na-leak. So, sa pagdiligas sa napanood ko, lumalabas talagang wala namang katuturan. Yung Senator, Senator, napanood ko kasi yung mga interviews ni Senator Bato. Pinapangatawanan niya sa lahat ng interviews, even dito sa Storycon, na yung dokumento ay authentic dahil merong butas ng puncher sa gilid, no? At saka authentic daw si Mawanay. Si Morales. No? Ang pinagtataka ko, Senator, dahil naging chief PNP naman kahit papano si Senator Bato, bakit ganun yung kanyang tindig dun sa authenticity ng dokumento? Ganito, no? Yung assertion niya na yung dokumento nag-exist. Ako, nireinforce ko pa ngayon sa tweet ko, sinabi ko, yung leaked document exists. Talaga nag-exist yung ginawa ni Morales eh. Ang problema, hindi naman yung sinumite para ma-evaluate ng maski kanyang yung kanyang immediate superior. So, sabi ko nga, scrap of paper eh. Kasi maski sino nga, sabi ko nga kanina, maski sino pinakabobo at pinakatamad, pinakapatugan na intelligence operative o hanggang sa pinaka-scheming na, pinakamatalino na, pwedeng gumawa ng intelligence report. Right. Pero anong value ng intelligence report mo kung hindi man lang dumaan sa proseso na inilag mo man lang sinabit ko para ma-evaluate, para ma-validate. Kasi napakahabang proseso niyan na yung pag-validate ng information. Nagkaroon ng mga regular intelligence parang nagka-gather lahat yung intelligence community, no? Workshop, nag-workshop yan eh. Kaya nga nagkakaroon tayo ng mga order of battle, tapos yung mga process ng mga intelligence information dahil ito'y in-evaluate ng iba't ibang intelligence unit, ng ISAP, ng PNP Intelligence, ng Armed Forces Intelligence, Army Intelligence, lahat na. Hindi man lang umabot ito sa kanyang immediate superior. Anong tawag mo doon sa kanyang intelligence report? Diba? Scrap of paper. Okay, Senator, pero 4 days Senator, ago... sabi niya, kaya nga daw kaya gusto niyang i-surveillance. That's part of the validation process. Tama ba yung step na yon na meron kang intel, magso-surveillance ka para ma-validate o paano pag-validate nun through the agencies? Kung hindi nyo muna iso-surveillance, ano ba yung sistema ron? Kasi yung sinasabi naman nila, Senator Bato, na kaya daw hindi nga na-validate dahil hindi natuloy yung surveillance. Yun ang allegation ni Morales. Papaniwalaan ko pa si Morales? I can only speak for myself. Ano? And siguro, yung mga PIDEA na dumalo sa pagdinig, ilang Director General ng PIDEA nandun, isa sinasabi nila, ang gulo-gulo ni Morales. Lahat sila ginugulo. Okay, Senator, 4 days... Paniniwalaan ko between General Lasso, General Capdac, General Santiago, lahat na naging PIDEA Director General and Morales, sino mas papaniwalaan natin? Okay, Senator, 4 days ago, you posted on Twitter a picture of Senator Bato de la Rosa with the words, "Learn faster, know better. Our second career is laden with crabs and sycophants." Please elaborate, Senator. Patungkol yun doon sa kanya sinasabing merong dati siyang kasama sa PNP, dating upper classman niya, na Judas. Okay. Parang sinisiraan siya. Kaya doon naman yung pinanggalingan na aking tweet. Sabi ko, learn faster, know better. Kasi hindi ka pa naman nanibago dito sa second career natin sa politika, na marami talaga diyang maepal at saka mga, yun nga, na mga nagpapapel para mapaganda sila sa bagong administration. Yun naman yung hugot. Walang kinalaman doon sa sinasabi PIDEA, Alex. Okay.
Senator, cambio lang akong konta. We've asked you this, I think, about 2 times. Nakapag-decision ka na ba if you're running in 2025? Kasi yung iba nag-uumpisa na, nag-a-announce na yung iba eh. Sila ba Makino? Marami nang mga nagsasali. Si Senator Trillanes mukhang tuloy na nakalookan mayor. Ikaw, have you decided na kung anong gagawin nyo in the midterm elections? Honestly, wala talaga. Wala akong plano. Sabi ko nga, di ba, ask me the questions, I'll tell you no lies. Tatandaan yung tinanong ko ni Ed nung huling interview ko, yan ang sagot ko. Walang decision at sa totoo lang talagang wala akong plano sa ngayon. Sir, teka, qualify natin sa ngayon, but you're not ruling it out. Sa ngayon. Well, mahirap namang hulaan mo yung susunod na mga panahon. Yes, sir, that's Hindi true. mo alam kung ano yung mag-obtain na may mga developments na pwede mangyari, pwedeng sa tingin mo, sarili mo, may magagawa ka pa or depende. Yes, Kaya nasa ngayon, sinasabi ko talagang walang plano kasi masarap talaga yung buhay ng wala ka ng gulo. Kaya nga, libre-libre ako, tawag ng tawag si John. Minsan, hindi dinedesma ko kasi... So, nakikinig siya ngayon. Yun. Kasi parang, alam mo... Nakikinig siya ngayon, nagkakamatang ulo. Pero sir, in that case, what would trigger your interest in going back to public office? Well, una, pagka nanonood ako minsan ng mga nangyayari, namamonitor ko minsan yung nangyayari sa Senate. Through yung mga dati kong staff doon, parang, yun yan, nakikita natin na mayroong mga hindi magandang nangyayari sa Senado. Ayoko namang husgahan yung mga bagong senador o yung mga dati kasamahan ko. Pero ang isa talaga namimiss ko doon, yung pag-scrutinize sa budget. Oo nga sir eh. Kaya kung sakali babalik ako, baka yun ang maging dahilan dahil nanghinayang talaga. Ito totoo to, walang bulan to. Nanghinayang talaga ako sa nasasayang na pera, biglang nagkaroon pa ng akap, nagkaroon pa ng kung ano-ano yung lumabas na mga pang social services na mukhang ginagamit lang sa pamumulitika. Alam naman natin yan eh. So kung sakaling merong magbubunsod sa akin, na magtutulak sa akin para mag-decide na tumakbo, siguro yun ang pinakapangunahing dahilan. Dahil nang hinahin na rin ako sa naipundar ko doon sa mga dating staff ko, actually namimiss ko rin sila dahil nagkalat-kalat na sila dyan, yung iba wala na rin sa Senate. Namimiss ko rin yung mga trabaho namin, mga midnight oils, yung hanggang madaling araw kami pagka budget season. Yun talaga pinaka na namimiss ko sa Senado.